Kamusta? I'm your home-based baker from Bulacan. My name is Flor. So guys, ito na yung ating video nung ginawa natin yung ating floral cake. May binigay na inspo sa atin si client ng paggagayahan. Siyempre, as usual, nanghihingi talaga tayo ng inspo para, alam mo yun, safe naman na may paggagayahan talaga tayo. Kasi kung tayo na yung bahala design, medyo masakit sa ulo yun. So, bihira lang naman nangyayari sa atin yun at minsan tsumatsamba talaga tayo na maganda yung kinakalabasan sa bahala ka na sa design. Pero as much as possible, mas okay sana sa akin na may inspo talaga para, alam mo yun, iwas na sa sakit ng ulo sa pag-iisip ba ng mga design na dapat gawin. So, ayun nga, may sinend sa atin. To make it short, meron talagang inspo na sinend sa atin si customer. At parang gusto ko nang pagsisihan na tinanggap ko 'tong cake na 'to 'no. Nung time na 'to na ginagawa ko 'to, kasi sabi ko sa sarili ko, "Hala ka Floor, nagdunong-dunungan ka na naman, nag-accept ka na naman ng order na hindi mo sinisigurado kung kaya mo ba talaga." So, as you can see, ayan yung ginagawa ko 'no. Nag-testing muna ako sa bandang likuran ng cake para makita kung maganda yung magiging blending ng ating icing 'no, yung pagkakapalit niya. So, sabi ko, mukhang may laban naman 'no, kaya namang ma-achieve. Kasi parang hindi ko sure kung ginamitan ba yun ng paint brush. Kasi kapag buttercream kasi yung ginamit na icing, mas maganda talaga yung resulta kapag buttercream yung ginagamit sa ganitong design. Sa pagkakaalam ko ha, puwede rin naman 'tong whipping cream kaya lang mas nakikita ko kasi talaga sa mga gumagawa nito is buttercream yung gamit nila. At ayun, mas maganda naman talaga ang kinalalabasan. So, sa mga sandaling 'to, hindi ko alam kung tama ba yung mga pinaggagagawa ko rito. Basta kasi yung sa inspo is hindi siya gano'n kalinawan, pero parang ganito rin naman yung tema niya, yung paggawa. So, sinunod ko na lang yung instinct ko na baka naman tama yung ginagawa ko 'no. Tapos medyo close, at least medyo close to the inspo. As long as possible, malapit sa inspo talaga. Kasi siyempre yun yung goal natin kaya nga nagbigay ng inspo si client para magaya natin at least 70% to 80% is magagaya talaga natin. So ayan, walang direksyon na parang nakikita kung nagagaya ko nga. Tapos hindi naman ako hustler talaga sa paggaganyan, sa pagpalit knife. Kasi kung mapapanood niyo yung talagang pagpapalit knife talaga ng mga floral, ay ang gaganda talaga. Pero ako tignan niyo, ganyan-ganyan na paglalagay kong ganyan. So parang nagugulo rin 'no. Sabi ko, "Ay maganda na 'tong stroke na 'to." Ta's maya-maya paglagay ko ng kabilang side pumapangit na. So naiiba. Pero sige tuloy lang baka kasi masyadong jina-judge ko lang yung sarili ko na na hindi ko magawa ng tama or pangit yung ginagawa ko. Baka bina-bash ko lang din yung sarili ko. Kaya sige tuloy ko lang ganyan hanggang sa parang unti-unti ko na ngang nage-gets at nakukuha yung ibang details ng cake na pinagagayahan ko. Akala ko kasi madali lang dahil feeling ko parang ganyan-ganyan lang, lalagay lang ng ganyan, pahid-pahid lang. Yung pala kapag talagang ikaw na yung gagawa, lalo na kapag gusto mo maganda talaga, perfectionist yung kumbaga parang perfectionist ka, perfect yung pagkakagawa mo. Ang hirap hindi yung parang maglalagay ka lang ng ganyan, pahid. Gusto mong makita ng mga mata mo na talagang mukha siyang bulaklak na pininta. Kumbaga parang itong cake na 'to gagawin mo siyang canvas. Kasi gano'n yung tema nung design ng cake na pinaggagayahan ko. So, nung naglalagay na ako ng ibang color dito sa ating cake, dun ko na nakita na, okay. Gumaganda na siya floor, kinikilig na ako nung time na 'to. Nabi-visualize ko na kasi yung magiging itsura ng cake natin. So, ayan na nga siya guys. So, may laban na 'no, yung design natin. Simula na nalagyan natin ng other touch of colors. So, kailangan lang pala natin malagay pa yung ibang detalye para talagang makita yung ganda ng cake natin. And then, syempre, lalagyan pa natin yan ng mga flowers sa taas. So, yung mga flowers naman na 'to ay sinabi ko kay client na hindi magagaya rin 'no, yung pinaka nasa inspo lalo na kapag galing abroad yung pinagkuhanan ng picture. Kapag yung baker ay galing abroad, siyempre yung mga flowers nila do'n ay mas marami compare dito sa'tin. Kumbaga siyempre may mga flowers do'n na wala naman sa'tin. So, sabi ko gagayahin na lang sa color, ako ng bahala sa ilalagay na flower. And then naghanap tayo ng magagandang variant ng flower siyempre 'no, para talagang magmukhang sosyal at elegante yung ating cake. Siyempre naman, kailangan pilian ni Inday ng magandang klaseng mga flowers yan. So, ayan na, di ba guys? Nakita nyo na, ang ganda! At yun nga rin yung sabi ng customer, hala ma'am, ang ganda naman, sobra! Ang OA. So, ayan na, nilagyan na natin yung ating customized topper. So, dapat kasi si Ma'am Flora lang talaga yung
original na nakalagay diyan. Pero yun nga, pinadagdagan pa ni ma'am. So, wise decision yun 'no, dahil isang cake, 4 na celebrator na. O 'di ba kabog, ang dami. O so, ayan na guys yung ating final result at ang ganda ng ating cake. Yes, sobrang ganda. Kahit ako hindi makapaniwala na yung cake na binabash ko dahil hindi ko nga siya parang feeling ko hindi ko kaya or gawin, ay ito na yung naging resulta. So, trust the process, trust to yourself, and ayun, nagawa naman natin na maayos at maganda. Thank you, Lord. Amen.